Noong bata pa si Emily ay gustong-gusto niya ang mga fairy tale story. Naniniwala siya na ang mga kwentong iyon ay nangyayari sa totoong buhay. Subalit, ang mga kwentong iyon ay kabaliktaran pala ng kanyang mararanasan sa hindi inaasahan at nakakatakot na pangyayari. Una, pumanaw ang kanyang ina, kaya walang ginawa ang batang si Emily kung hindi ang umiyak. Hindi niya matanggap na sa murang edad ay mawawalan siya ng nanay. Makalipas ang 1 taon, dumating ang isang babae sa buhay nilang mag-ama. Anak, siya si Christina. Siya ang bago mong nanay. Pero, Papa, hindi ko po kailangan ng bagong nanay. Anak, marunong mag-alaga ng bata si Christina. Ang totoo niyan, teacher siya sa kindergarten at nasisiguro kung magkakasundo kayo. Ayoko, hindi natin siya kailangan, Papa. Umiiyak na sabi ni Emily. Matapos noon ay nagkulong siya sa kwarto habang patuloy sa pag-iyak. Noong nakaramdam na siya ng gutom ay lumabas siya ng kwarto. Pero ayon kay Christina, bibigyan niya lamang ng pagkain ang batang babae kung tatawagin siya nitong Mama. Kaya naman, noong gabing iyon ay natulog si Emily na kumakalam ang sikmura. Umaasa na bukas paggising niya ay wala na roon si Christina. Ngunit hindi iyon nangyari. Ang masakit pa roon, ito ang naging reyna at nasusunod sa lahat ng bagay. Hanggang isang araw, nagkaroon ng karamdaman si Rodrigo. Matagal na pala itong may sakit pero lagi lang isinasawalang bahala. Kaya nang ipa-check up sa doktor, malala na pala. Sa edad na 12, hindi matingnan ni Emily ng diretso ang kanyang ama. Napakaputla nito at may nakaturok na kung ano-ano sa braso. Anak, hindi na ako magtatagal. Parang tinatawag na ako ng mama mo. Miss na miss ko na rin siya, anak. Kaya sasama na ako sa kanya. Christina, pasensya ka na. Siguro hindi ko talaga kayang magmahal ng ibang babae. Pero nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo sanang pabayaan si Emily. Oo naman, Rodrigo. Hindi man ako ang nauna ay mag-asawa pa rin tayo. Hinding-hindi ko pababayaan ang anak mo. Wika naman ni Christina. Pero alam ni Emily na puro kasinungalingan lamang ang sinasabi nito. Nang pumanaw si Rodrigo, iniwan nito ang lahat ng kayamanan kay Emily. Pero makukuha niya iyon pag tumungtong siya sa tamang edad. Si Christina rin ang kanyang naging legal guardian. Noong mga unang buwan ay agad nitong ginastos ang pera na para sana kay Emily. At makalipas lamang ang 6 na buwan, nakahanap na ito ng bagong asawa. Mas bata, maganda ang pangangatawan at guwapo. Kasabay noon, bihira nang lumabas ng kwarto si Emily. O kung nasa labas man, hindi siya agad umuuwi pagkagaling sa paaralan. Dahil wala rin naman siyang aabutan sa bahay. Matalino at aktibo siya sa mga school activity. Akala ng iba ay talagang tahimik lang ito at hindi gaanong nakikihalubilo. Pero ang hindi nila alam, walang pera o allowance ang batang babae. Ang tanging pag-asa niya ay sumapit ang 18 taong kaarawan upang makuha kung ano ang nararapat para sa kanya. Aalis siya sa bahay na iyon, total wala rin naman siyang kalayaan. Hanggat kasama niya si Christina ay magiging sunod-sunuran siya sa lahat ng gusto nito. Habang tumatagal ay lalo pang lumalala ang sitwasyon sa pagitan nila ng kanyang madrasta. Lalo na nang maghinala ito na ang bago niyang asawa ay masyadong napapalapit ang loob kay Emily. Parang napapraning na siya dahil lahat ng kilos ng mga ito ay pinagmamasdan niyang mabuti at binibigyan ng kahulugan dahilan para magkagulo sila. May isang pagkakataon kung saan binato niya ng mainit na kawali si Emily sa mukha. Mabuti na lang at agad niya iyong nasangga gamit ang kanyang braso, dahilan para masunog at magmarka iyon.
Parang naging bangungot ang buhay ng dalagita. Isang beses, sinakal siya ni Christina at akmang ihuhulog mula sa ikalawang palapag ng bahay. Galit na galit at nagwawala ito. Mabuti na lamang at agad dumating ang asawa nito para awatin sila. Sa sobrang sakit ng pagkakasakal kay Emily ay hindi niya magawang makapagsalita ng maayos. Parang hangin lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. Kinagabihan, narinig niyang nag-uusap ang mag-asawa. "Christina, ano bang ginawa mo? Siguradong magsusumbong sa pulis yung batang yan. Siguradong malilintikan tayong dalawa. Makukulong ka. Hindi ka talaga nag-iisip. Paano na tayo? Wala na tayong pera. Sana mag-isip-isip ka muna." "Ano ka ba? Akong bahala dyan. Dadalhin ko siya sa probinsya. Dun sa malayo, para hindi na siya maging problema." Mabilis ang tibok ng puso ni Emily dahil sa sobrang kaba. Hindi niya na napakinggan pa ang mga sumunod na sinabi nito dahil iniisip niya kung papaano siya makakaalis sa bahay na iyon o kung papaano siya magsusumbong sa pulis gayong wala siyang boses. Kung gagawa naman siya ng sulat ay siguradong sasabihin ni Christina na kasinungalingan ang lahat ng iyon. Papaano kung dalhin siya nito sa malayong lugar? Papaano na siya mabubuhay? "Alam ko na, dadalhin natin siya sa gubat at lulunurin sa ilog. Bukas na bukas din," wika ni Christina sa asawa. Bandang 4:00 ng madaling araw, inimpake ni Christina ang mga gamit ni Emily. Hindi naman magawang humingi ng tulong ng dalagita dahil wala siyang boses. Ramdam niya rin ang gumagapang na takot sa buong katawan. Gusto niyang bumaba ng sasakyan at tumakbo sa kalsada pero katabi niya ang asawa ni Christina. Matagal rin silang bumiyahe at sa tansya ni Emily, nasa 5 oras din nilang binaybay ang daan na kakaunti ang kabahayan. Puro talahib at puno ang makikita sa hindi pamilyar na lugar na iyon. Hanggang naramdaman ni Emily na kailangan niyang gumamit ng banyo. Sinubukan niyang sabihin iyon sa asawa ni Christina pero dahil wala nga siyang boses kaya kinailangan niyang gumawa ng paraan para maintindihan nito kung ano ang ibig niyang sabihin. Matapos noon, huminto ang sasakyan sa gilid ng talahiban. Doon siya pinababa ni Christina para umihi. "Diyan ka na lang. Total wala namang tao," turo nito sa damuhan. Naghintay lang sa loob ng sasakyan ang mag-asawa, kaya sinamantala ni Emily ang pagkakataon na iyon para makatakas. Tumakbo siya ng tumakbo kahit hindi alam kung saan pupunta. Naririnig niya ang sigaw ni Christina pero hindi niya iyon pinapansin. Nagpatuloy siya sa pagtakbo at hindi niya namalayan na mahuhulog siya sa malalim na bangin. Nagpagulong-gulong siya pababa hanggang mawala ng malay. "Hindi na gumagalaw, mukhang patay na yata," wika ni Christina habang nasa itaas ng bangin. Sa taas noon, sa tingin niya ay imposibleng mabuhay pa si Emily. "Buti nga sa'yo, tigas kasi ng ulo mo eh," wika nito sabay dura sa damuhan bago naglakad pabalik sa sasakyan. Hindi na narinig ni Emily ang sinabi ng madrasta. Nawalan siya ng malay at nang magising ay sobrang sakit ng kanyang katawan dahil sa mga sugat na tinamo. Isang himala na nabuhay pa siya matapos mahulog. Hirap na hirap siyang tumayo at halos gapangin niya makaalis lang sa lugar na iyon. Kumuha siya ng matigas na kahoy para gawing tungkod. Parang ayaw niya nang mabuhay ng mga sandaling iyon. Pero sa di kalayuan ay narinig niya ang tahol ng aso. Sinundan niya kung saan nanggagaling ang tahol na iyon, mula sa mahina hanggang paunti-unting lumalakas. Dahil sa mga tinamong sugat ay hirap siyang maglakad. Pataas rin ang lugar kaya inabot siya ng halos kalahating oras bago marating ang parang. Doon siya sinalubong ng aso. Natakot si Emily na baka lapain siya nito pero nawala ang takot na iyon nang marinig niya ang boses ng isang lalaki. Nakasuot ito ng camouflage na damit
at halatang taga doon sa lugar na iyon. "Anong ginagawa ng tulad mo rito?" tanong ng lalaki habang pinagmamasdan ang itsura ni Emily. Umiling-iling lamang ang dalagita habang umiiyak. "Hindi ka nakakapagsalita?" Gulat na tanong nito, na siya namang lalong nagpaiyak kay Emily. "Halika, sumama ka sa akin." Wika pa ng lalaki. Makaraan ng ilang minuto ay narating nila ang munting bahay kubo. Agad siyang binigyan ng pamalit na damit ng estranghero. Malaki ang damit na iyon pero mas okay na kaysa sa suot niyang damit na bukod sa nagkapunit-punit ay basa pa. Isinampay niya ang damit sa bintana para matuyo agad. Gusto niya sanang magpahinga pero kanina pa kumakalam ang sikmura niya sa sobrang gutom. Naglakad-lakad siya sa loob ng kubo at doon nakita niya ang dyaryo na nakapatong sa mesa. Naisip niya na mukhang may access pa rin ang lalaki sa buhay sa labas ng kagubatan dahil interesado pa rin ito sa mga balita. Kinuha niya ang lapis at nagsulat siya sa gilid ng dyaryo. "Ako si Emily. Nawala ang boses ko dahil sa ginawa ng aking madrasta. Gusto niya akong patayin." Nagdalawang isip pa siya bago isulat ang mga salitang, "Nagugutom na ako." Matapos noon ay nilapitan niya ang lalaki na nasa labas ng kubo na nakikipaglaro sa alagang aso. Binasa naman ng lalaki ang isinulat niya sa dyaryo. Halatang nagulat ito sa nalaman. "Tama ngang iniisip ko. Halika, sabay na tayong kumain. Ako nga pala si June at ito ang hilig ko, ang tumira sa gubat." Tumango lamang si Emily. Maya-maya, inilabas ni June ang pagkain mula sa basket na nakasabit sa bubungan. "Paksiw na isda na may gulay. Pang matagalang ulam ko na yan." Bumiti lamang si Emily. Sobrang sarap ng pagkain. O baka talagang gutom na gutom lang siya kaya halos maubos niya ang lahat ng iyon. Habang pinagmamasdan niya ang mukha ng lalaki, ay doon niya napagtanto na hindi naman pala ito matanda. Kung tatanggalin ang balbas at bigote nito ay parang kaedad niya lamang ang tatay ni Emily. "Anong klaseng tatay ang meron ka? Bakit hindi ka man lang niya ipinagtanggol sa madrasta mo?" "Wala na akong nanay at tatay." Isinulat ni Emily ang mga salitang iyon sa dyaryo. "Ano? Wala kang nanay at tatay? Kawawa ka naman. Kung may anak lang ako na tulad mo, hindi ko hahayaan na masaktan at apihin ka ng kahit na sino. O sige, kumain ka para lumakas ka. Pagkatapos kumain, pwede kang maligo dyan sa likod. Mayroon dyang banyo. Ipag-iigib na lang kita ng tubig." Tumango-tango lamang si Emily. Tumulong siya sa pag-aayos ng mesa nang mapansin ni June ang malaking peklat sa braso nito. "Pati ba yan dahil sa madrasta mo?" Tumango si Emily at kasabay noon ay parang nagdilim ang mukha ng lalaki. May ibinubulong ito sa sarili habang naglalakad papasok sa kubo. "Heto ang towel at sabon. Maligo ka na. Dito lang kami ni Brownie sa labas." Habang naliligo si Emily ay parang nawala ang lahat ng kanyang takot sa katawan. Napalitan iyon ng tuwa dahil sa wakas, malaya na siya. Hindi niya alam kung ano ang pagkatao ni June pero nasisiguro niyang mabait ito. Pagkatapos maligo, muli siyang tinanong ni June kung mayroon ba siyang ibang kamag-anak. Umiling naman ang dalagita. "Pwede naman kitang ibalik sa inyo at sampahan ng kaso ang madrasta mo. Pero magiging matagal ang proseso at hindi natin alam kung ano ang magiging hatol. Baka matalo lang tayo lalo na't hindi naman tayo magkaano-ano. Posibleng dalhin ka sa bahay ampunan pero siguradong magiging mahirap ang buhay mo doon. Sayang naman ang buhay mo kung titira ka dito sa gubat kasama ko. Matanda na ako at hindi magandang tingnan kung may makakakita sa atin. Isa pa'y sanay akong mamuhay ng mag-isa. Kung paalisin kita rito, wala ka naman ibang mapupuntahan. Hay nako, sige, mag-iisip muna ako kung anong pwede nating gawin. Sa ngayon, magpahinga ka na muna."
Habang nasa labas ng kubo ay kinakausap ni June ang alagang aso. Brownie, ano sa tingin mo? Hindi naman siya pwedeng dalhin sa mga pulis at lalong hindi ko siya hahayaang tumira dito. Isa lang naiisip ko at yun ay dalhin siya kay Teresa. Marunong siyang manggamot at baka sakaling bumalik pa ang boses ni Emily. Alam kong hindi siya mabait pero alam kong tutulungan niya tayo. Wika ni June sa sarili. Si Emily naman, hindi mapakali. Iginala niya ang mga mata sa loob ng bahay kubo. Simple iyon at maayos ang mga gamit. Walang appliances pero may ilang maliliit na cabinet na marahil ay imbakan ng pagkain. Napansin niya rin ang ilang halamang gamot na nakalagay sa mga garapon sa kusina. Mas gusto ko pang tumira dito kaysa bumalik sa bahay dahil siguradong masasakit na salita ang aabutin ko sa mag-asawang yon. Kung sana lamang buhay pa si mama at papa, hindi ko to mararanasan. Sa isip-isip ni Emily bago napahagulgul ng iyak. Narinig ni June ang pagtangis ng dalagita. Emily, huwag ka nang umiyak. Alam mo, may kakilala ko na nakatira malapit lang dito. Siya na lamang ang kaisa-isang tao na naiwan sa kanilang nayon. Teresa ang kanyang pangalan. Magaling siyang manggagamot at maraming tao ang dumarayo mula sa iba't ibang panig ng bansa makapagpagamot lang sa kanya. Hindi siya tumatanggap ng bayad o anumang donasyon at nasisiguro kong matutulungan kanyang makapagsalita ulit. Nanlaki ang mga mata ni Emily. Gusto niyang makapagpagamot pero natatakot siyang makita si Teresa dahil baka mamaya ay katulad ito ni Christina, laging galit at nakasigaw. Pupunta tayo roon para bumisita, pagpapatuloy ni June. Kahit ako, ginamot niya rin noon. Akala ko hindi na ako makaka-recover pero heto, maayos na ulit ako. Dahil hindi siya tumatanggap ng bayad, ako ang nagpresentang mag-repair ng bahay niya. Nagdadala ako ng panggatong tuwing makalawa. Maniwala ka Emily, gagaling ka sa tulong ni Teresa. Tumango lamang ang dalagita. Matapos noon, inalok siya ni June na sagutan ang crossword puzzle sa dyaryo habang siya naman ay kukuha ng mga herbal na gamot. Pero sa halip na sagutan ang puzzle na yon, tahimik na nag-iisip si Emily. Noong una niyang nakilala si Christina ay akala mong maamong tupa sa harap ng kanyang ama. Pero pagtagal, lumabas rin ang tunay na ugali. Samantalang si June, mukhang nakakatakot pero siya pa itong mabait at may gininto ang puso. Binigyan siya ng damit, ng pagkain at ng masisilungan. Makaraan ng 10 minuto ay bumalik na si June. Emily, kung okay lang sa'yo, pumunta na tayo kay Teresa. Dalhin mo itong ating munting regalo. Wika nito bago iniabot ang isang basket na naglalaman ng ilang halaman at prutas. Hinawakan ni June ang kamay ni Emily upang alalayan ito sa paglalakad, habang sa kabilang kamay naman, bit-bit nito ang mga panggatong. Naglakad sila hanggang marating ang isang lumang bahay na malapit sa gilid ng kalsada. Yan ang bahay ni Teresa. Maraming bahay dito noon pero umalis na sila. Yung iba naman, namatay na. Si Teresa na lamang ang nagtiyagang manirahan sa lugar na ito. Siguro, kung hindi dahil sa ginagawa niyang panggagamot ay baka matagal na yang nakalimutan ng mga tao. Marahang kumatok si June sa pinto. Si Emily naman ay nakatago sa likuran nito dahil sa takot na makita ang babaeng mahaba ang buhok na nakasuot ng kulay itim na damit at nakakatakot ang itsura. Tulad ng madalas niyang napapanood at nababasa tungkol sa mga manggagamot. Ngunit nang bumukas ang pinto ay bumungad roon ang isang babae na maayos manamit at medyo matanda ng itsura. Sa tansya niya ay nasa 50 taong gulang na ito. Sino yung kasama mo? Bungad na tanong nito. Nakita ko siya sa gitna ng kagubatan. Hindi siya nakapagsasalita pero marunong naman siyang magsulat. Yung madrasta niya ang may kagagawan kung bakit siya napadpad sa lugar na ito. Tama ka, June. Hindi nagsisinungaling ang batang yan.
Mula sa malayo, nararamdaman kong marami na siyang lungkot at hirap na pinagdaanan. Pero, bakit ka nandito? Anong kailangan mo sa akin? Kung pwede sana, gamutin mo si Emily. Dati naman siya nakakapagsalita pero ngayon, hindi na dahil sa ginawa ng madrasta niya. Sinuri ni Teresa si Emily, pero ayon sa kanya, mas makabubuti kung dalhin ito sa doktor. Pero Teresa, kung dadalhin natin siya sa doktor, malaki ang posibilidad na ipadala siya sa bahay ampunan. O kung hindi naman, baka malaman ni Katrina na buhay pa siya at pahirapan ulit. Hindi naman siguro siya mapapasama sa bahay ampunan. Tsaka, i-report natin sa pulis ang mga nangyari sa kanya. Teresa, kung hindi mo siya gagamutin, babalik na lang kami sa gubat. Pagmamatigas ni June. Nag-isip muna si Teresa bago muling nagsalita. Oh, sige. Iwan mo na rito ang batang yan bago pa magbago ang isip ko. Salamat. Heto nga palang panggatong at ilang prutas para sa'yo. Nakangiting wika ni June. Iha, halika na dito sa loob. Wika ni Teresa. Agad namang sumunod si Emily. Pagpasok niya sa loob, bumungad sa kanya ang mga kung ano-anong nakahilera na bote ng mga halamang gamot. Pero, ang ikinagulat niya ay ang laptop na nakapatong sa mesa. Napansin ni Teresa ang reaksyon ni Emily, kaya natatawa itong nagsalita. Ganito na ang buhay ng mga manggagamot sa panahon ngayon. Pero, huwag kang mag-alala. Pinili ko talagang manirahan sa liblib na lugar para makaiwas sa traffic at ingay ng mga sasakyan. Gusto kong makapag-focus sa ginagawa ko. Malapit talaga ako sa kalikasan. Emily, graduate sa medical school si Teresa at ang pinag-aaralan niya ay tungkol sa mga halaman. Maraming tao ang pumupunta rito para lang humingi ng payo at magpagamot sa kanya. Siya rin ang dahilan kung bakit buhay pa ako hanggang ngayon. Wika pa ni June. Ikaw talaga, June. Sige na, umalis ka na. Kami na ang bahala ni Emily rito. O sige, paano? Mauna na ako. Ikaw nang bahala sa kanya. Emily, huwag kang matakot dyan kay Teresa. Hindi kanya sasaktan. Huwag kang mag-alala. Sa makalaway, bibisita ako at siguradong pagbalik ko, makakapagsalita ka na. Nakangiting wika ni June kay Emily bago tuluyang umalis kasama ang alagang aso. Sa kabila noon, nakaramdam pa rin ng takot si Emily. Ayaw niyang maiwan ng mag-isa sa lugar na iyon. Pero, sa hindi inaasahang pangyayari, niyakap siya ni Teresa ng mahigpit bago nagsalita. Alam ko, sa dami ng iyong pinagdaanan, nawala na ang iyong tiwala sa mga tao. Ganyan din si June nung una ko siyang makilala. Pumunta siya rito sa kagubatan para magpakamatay. Oo nga't nagamot ko ang katawan niya, pero hindi ang kanyang puso. Habang pinagmamasdan kita kanina, gusto kong malaman kung yun din ba ang problema mo. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Matapos sambitin ang mga salitang iyon ay nagtimpla ng tsaa si Teresa. Naupo ito sa harap ni Emily bago nakangiting nagsalita. Narinig mo na ba ang tungkol sa buhay na tubig? Ang totoo niyan, lahat ng nandito ay buhay. Ngunit, hindi lahat ay pwedeng tulungan. Tanging ang mga taong may mabuting puso at handang magpatawad ang kaya nitong pagalingin. Handa ka ba? Tumango si Emily. Nawala na ang kaba at takot na kanyang nararamdaman. Siguro ay dahil na rin sa tiyaan na kanyang ininom kanina. O baka dahil sa ginawa ni Teresang pagyakap sa kanya. Sige, pagkatapos mong inumin yan, maglakad-lakad tayo sa labas. Tamang-tama, masarap maligo sa batis kapag ganitong oras. Habang naglalakad patungo sa batis ay magaan ang pakiramdam ni Emily. Si Teresa ang unang nagtanggal ng damit bago lumublob sa tubig. Sinundan naman yun ni Emily. Malamig ang tubig pero masarap sa pakiramdam. Halika Emily, dito tayo sa mas malalim. Aalalayan kita.
Wika ni Teresa bago inilahad ang kanyang mga kamay. Sobrang saya ni Emily. Gusto niyang tumawa ng malakas. Gusto niyang sumigaw, pero hangin lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. Gustong gusto niyang makapagsalita at desidido siyang gawin yon sa mga susunod pang araw. Emily, bukas pupunta ulit tayo rito. Mukhang maganda ang epekto sa'yo ng lugar na ito. Nakaka-relax at nakakawala ng problema, hindi ba? Kamusta na ang katawan mo? Yung mga gasgas mo sa binti at braso mukhang hindi naman gaanong malalim. Mamaya susubukan kong lagyan ng gamot para gumaling ka agad. Tumangutango lamang ang dalagita habang patuloy sa pagtatampisaw sa batis. Noon lamang niya naranasan ang ganoon. Napakagaan ng kanyang pakiramdam at panatag ang kalooban. Kung pwede lang sana ay hindi na siya umalis pa sa malaparaisong lugar na iyon. Emily, sa ngayon, ipaubaya mo na sa batis ang lahat ng sama ng loob. Lahat ng hirap na pinagdaanan mo sa iyong madrasta ay hindi madali. Pero kung araw-araw mo yang bibit-bitin sa puso't isip mo, hindi mawawala yung takot. Hindi ka matututong magtiwala sa iyong sarili at sa ibang tao. Dapat matutunan mong mahalin ang iyong sarili. Maging masaya ka at malaya. Bata ka pa at marami ka pang makikilala. Maraming tao pa ang darating sa buhay mo. Lahat ng nangyari sa'yo, gawin mong aral. Pero wag na wag kang magtatanim ng sama ng loob. Dahil kapag ginawa mo yon, kailanman hindi ka magiging masaya. Hayaan mong ang karma at ang tadhana ang maghiganti para sa'yo. Magtiwala ka. Makakamit mo ang hustisya. O siya, magbihis ka na at baka gabihin pa tayo. Masayang naglakad ang dalawa pauwi ng bahay. Pero maya-maya ay nakaramdam ng gutom sa Emily. Hinintay niyang matapos sa pagsasampay ng damit si Teresa. Pero kahit anong pilit niyang magpapansin rito ay parang walang nakikita ang matandang babae. Lumipas pa ang 10 minuto. Tinapik niya na ang braso nito bago humawak sa tiyan. Emily, kanina ka pa umuungol dyan. Bakit hindi ka magsalita at sabihin ang gusto mong sabihin? Naiiritang sabi ni Teresa. Gusto nang umirap ng dalagita. Sa isip-isip niya, paano ko sasabihin na nagugutom ako? Hindi nga ako nakakapagsalita. Biro lang iha. Kailangan mo pa talagang mag-practice. Ayaw kitang puwersahin pero sa nakikita ko ay trauma ang nangyari sa'yo kaya hindi ka makapagsalita. Halika na sa loob. Kumain na tayo. Nakangiting wika ni Teresa. Bandang 7:00 ng gabi ay mahimbing nang natutulog si Emily. Habang si Teresa naman ay nagbabasa ng mga libro na maaaring makatulong upang mas maintindihan niya ang posibleng paraan kung papaano manunumbalik ang pagsasalita ni Emily. Kinaumagahan, pagkagising ng dalagita ay agad niyang binisita ang kulungan ng mga manok. Pinakuha ni Teresa ang mga itlog upang may mailuto sila para sa almusal. Pagkatapos kumain, plano sana nilang kumuha ng mga pananim na gulay. Subalit, nagulat sila nang marinig ang tahol ng aso. Si Brownie iyon, pero ang nakapagtataka, hindi nito kasama si June. Napansin rin nila na may dugo ito sa katawan. May nangyari kay June, wika ni Teresa. Emily, dito ka lang. Hihingi ako ng tulong. Pero hindi nakinig si Emily. Tumakbo ito patungo sa gubat. Tinahak niya ang parehong daan kung saan sila naglakad ni June kahapon. Hindi niya iyon kabisado pero sa tulong ni Brownie ay nahanap niya ang kinaroroonan nito. Nakasandal ito sa malaking puno habang duguan ang kanang binti at wala nang malay. Niyugyug ni Emily si June pero nanatili itong walang kibo. Umiyak na ang dalagita habang nagdarasal. Nasambit niya ang salitang Papa na parang may isang himalang nangyari. Papa! Muling sambit ni Emily habang patuloy sa pag-iyak. Maya-maya, nagkamalay na si June. Emily, anong ginagawa mo dito? May mga ngaso ang pumunta rito sa lugar at sinubukan ko silang pigilan pero
Binaril nila ako sa binti. Namumutla na si June dahil sa dami ng nawalang dugo sa kanya. Gamit ang sinturon ay tinalian niya ang binti pero patuloy pa rin ang pagtagas ng dugo. Bago pa siya tuluyang mawalan ulit ng malay ay dumating ang isang matandang lalaki. Matangkad ito at nakasuot rin ng camouflage na pantalon tulad ng kay June. Dante, salamat at dumating ka. Huwag ka nang magsalita, June. Iha, tulungan mo ko. Kailangan nating madala sa kubo si June para magamot ang kanyang sugat. Pagdating nila sa kubo ay nagulat si Emily dahil nakapark ang isang 4x4 na pick-up truck malapit sa kubo kung saan naghihintay si Teresa kasamang isang babae. Sa edad niyang yon, nakakapagmaneho pala siya ng sasakyan. Bulong ng dalagita sa sarili. Pagpasok nila sa loob ng kubo, nakahanda na ang mainit na tubig, bandage, bulak, alkohol at iba pang mga gamit. Si Teresa at ang kasama nitong babae ang nag-asikaso kay June habang si Emily at Dante ay nanatili sa labas. Iha, huwag kang mag-alala. Malalampasan ni June ang pagsubok na ito. Dati, iniligtas niya rin ang buhay ko at ngayon, gusto kong masuklian yon. Hahanapin ko ang mga taong gumawa nito sa kanya para maparusahan sila. Makalipas ang halos kalahating oras ay lumabas na si Teresa. Dante, ligtas na ang buhay ni June. Si Janice, nagpaiwan sa loob. Ayaw niyang umalis sa tabi ni June. Siguro, ito na rin ang pagkakataon para makapag-usap silang dalawa. Hanggang ngayon ba, hindi niya pa rin napapatawad si Janice? Ang dami ng taon ang lumipas ah. Hindi mo ba alam kung bakit nangyari ang lahat ng yon? Tutol ang nanay ni June, napakasalan niya si Janice noon. Kaya nagawa niyang ipalaglag ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Yun ang pagkakaalam ni June. Hindi niya na kinausap si Janice noon dahil pumunta na siya rito sa gubat para magpakamatay. Ang hindi niya alam, nakunan si Janice dahil sa sobrang stress. Wala siyang kasalanan. Hindi niya ipinalaglag ang bata. Maging ang annulment ay hindi niya rin pinirmahan. Siguro, tadhana na talaga ang gumawa ng paraan para muli silang magkita. Siya nga pala, Dante. Akala ko ba naka-duty ka sa malayo? Kababalik ko lang at naisip kong bisitahin si June. Matagal na rin mula nang huli kaming magkita at nagkataon naman na kailangan niya pala ng tulong. Si Janice, paano mo nahagilap? Tinawagan ko siya at agad naman siyang pumunta rito. Alalang-alala kay June. Nagulat na lang din ako dahil nagawa niyang patakbuhin ng pick-up truck na yan. Maya-maya, lumuluhang lumabas ng kubo si Janice. Teresa, pinalabas ako ni June. Ayaw niya raw akong makita. O siya, ako ang kakausap sa kanya. Wika ng matandang babae bago pumasok sa kubo. June, hindi ka namin iniligtas para saktan ang sarili mo at si Janice. Dapat mong malaman ang totoo. Bigyan mo siya ng pagkakataon na makapagpaliwanag bago ka magalit o bago mo siya ipagtabuyan. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas ng kubo si Teresa. Sinenyasan niya si Janice na pumasok sa loob. Emily, huwag kang mag-alala. Siguradong magiging maayos rin ang lahat. Tumango naman ang dalagita bilang sagot. Naghintay sila ng ilang minuto bago pumasok sa kubo. Mukhang nagkaayos na nga ang mag-asawa. Nakangiti si June kay Emily. Kanina, tinawag mo akong papa. Narinig ko yon kaya nagkamalay ako. Teresa, mukhang hindi niya na kailangan pang magpagamot. Sa tingin ko rin, mukhang okay na yung si Emily. Siya nga pala, Janice. Kailangan namin ng tulong mo. Ngayon natin magagamit ang koneksyon ng anak ng judge. Janice, ikaw lang ang makakatulong para mabigyan natin ng hustisya ang ginawang pagmamalupit ng madrasta ni Emily. Dugtong pa ni June. Oo, gagawa tayo ng paraan pero unahin natin ang pagpapagaling mo. Kailangan ka naming dalhin sa ospital para masuri ng mga doktor. Baka magka-impeksyon yan. Isa pa, maraming dugo ang nawala sa'yo.
Kaya halika na. Wika ni Janice bago inalalayan ng asawa sa pagsakay sa pick-up truck. Hindi na ako sasama sa inyo. Dito na lang ako para kung sakaling bumalik ang mga gumawa nito kay June. Siguradong lagot sila sa akin. Wika naman ni Dante na isa palang sundalo. Pero, Dante, hindi ba mas maganda kung i-report natin sa mga pulis ang nangyari? Tanong ni Teresa. Hindi na. Ako nang bahala. Kayang-kaya ko na to ng mag-isa. Kung ire-report natin sa mga pulis, siguradong taon ang aabutin bago tayo makakuha ng hustisya. Wika pa ni Dante. Habang nasa ospital si June para magpagaling, ay doon muna tumira si Emily sa bahay ni Janice. Inasikaso na rin ito kung ano ang pwedeng gawin para makulong si Christina at ang asawa nito. Sa panahon ng paglilitis, nalaman ni Emily na hiwalay na si Christina at ang asawa nito matapos makahanap ng ibang babae na mas bata. Itinanggi ni Christina ang lahat ng akusasyon laban sa kanya. Gusto man nilang maparusahan ng abusadong madrasta ay walang matibay na ebidensya ang magpapatunay na iniwan at hinayaan itong mamatay sa gubat si Emily. Gayunpaman, dahil sa testimonya ni Emily ay nawalan ng karapatan si Christina na maging legal guardian nito. Nangangahulugan lamang iyon na hindi niya na pwedeng pakialaman ang pera at anumang ari-arian na para sa batang babae. Si Janice at June ang nag-file ng adoption papers upang legal na ampunin si Emily. Isang araw, naikwento ni Janice na dati masaya ang relasyon nila ni June. Pero dahil sa pagtutol at pangingialam ng nanay nito, marami ang naging problema. Nariyan ang hindi pagkakaunawaan at pagkasira ng komunikasyon nila sa isa't isa. Nabuntis siya ni June at nakunan dahil sa sobrang stress. Pero ang balitang nakarating kay June ay ipinalaglag niya ang bata. Naka-duty sa army si June ng mga panahong iyon, kaya sumusulat ang nanay nito. Nang bumalik si June, hindi na kami nagkita. Ayaw niya na akong kausapin. Yun pala, pumunta siya sa gubat para magpakamatay. Buti na lang, iniligtas siya ni Teresa. Samantala, yung nanay ni June, nagkasakit dahil sa sobrang lungkot at pagsisisi. Nagsisi siya dahil sa nagawa niyang pagsisinungaling na naging dahilan kung bakit nawalan na rin ng pag-asang mabuhay o makisalamuha sa ibang tao si June. Nagkasakit siya at namatay nang hindi nasasabi sa kanyang anak ang totoo. Sinubukan naman siyang gamutin ni Teresa pero huli na ang lahat. Maraming taon na ang lumipas at ngayon lumabas na ang katotohanan. Pero sayang nga lang at hindi na natin kapiling ang nanay ni June. Wika ni Janice kay Emily habang inaayos ang buhok nito. Makalipas ang ilang buwan mula ng opisyal na maging magulang ni Emily si June at Janice ay bumisita sila sa puntod ng kanyang mga magulang. Mama, Papa, mahal na mahal ko po kayo. Nasaan man kayo ngayon, huwag po kayong mag-alala. Mayroon akong mama at papa na gagabay sa akin. Hindi lang yon, meron din akong Lolo Dante at Lola Teresa na napakababait. Maraming salamat po dahil isinilang niyo ako sa mundong ito. Marami mang hirap pero alam kong magiging masaya ako dahil kasama ko ang mga taong tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa akin. At siya nga po pala, si Katrina, ang balita ko, nagtatrabaho bilang janitress. Hindi na siya makakapagturo pa sa paaralan dahil sa lahat ng ginawa niya sa akin. At siya nga po pala, nag-aaral ako ng mabuti, pero kailangan kong mag-transfer sa ibang paaralan para makapagbagong buhay. Nakangiting wika ni Emily bago nakangiting tumingala sa kalangitan. Maligayang Pasko sa ating lahat! Sa videong ito, makikita nyo nagbabalot kami nitong mga loot bags para sa mga bata. Malapit na mag-Noche Buena kaya naisip namin habang wala kaming ginagawa at naghihintay ng pagkain, mag-aayos muna kami nito para ipamigay bukas.
Doon sa nakaraang video, ang pinamigay natin mga bigas at delata noodles. Ayan. Pero dito naman, para sa mga bata, mga candy chocolates yung nilagay natin. Yung ibang mga bata talagang nakakaawa dahil marami yung makikita natin. Bihis na bihis. Pinaghandaan talaga ng magulang nila na makapamasko yung mga anak. Makakain ng masarap sa araw ng Pasko. Pero yung iba, makikita nyo naghahanap buhay. Yung iba halos wala talagang makain, walang maihanda sa araw ng Pasko. Gusto ko pong ma-encourage yung lahat na pwede tayong tumulong sa munting paraan. At itong ginawa namin, napaka liit lang po nito na tulong, no, kumpara dun sa ginagawa talaga ng iba. Pero masaya po kami dahil nakikita namin, napapangiti namin yung mga bata, yung mga taong natutulungan namin. Merry Christmas! Christmas po! Ito po. Merry Christmas! Merry Christmas po! Merry Christmas po! Thank you po! Merry Christmas po! Thank you! Christmas! Thank you po! Thank you po! Merry Christmas! Bebe! Merry Christmas! Merry Christmas po! Merry Christmas po! Thank you po! Merry Christmas! Be! Sa bata. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Ganda mo naman. Meron kaming bata na nakita doon sa may ilalim ng tulay. Talagang naaawa ako. Gusto ko silang balikan, gusto ko silang tulungan ulit. Hindi ko alam kung nasaan yung mga magulang nila. Inikutan namin yan pero hindi namin nakita. Yung isang bata hindi ko na ginising, natutulog, nilagyan ko na lang sa tabi niya yung pagkain. Kung gusto nyo rin tumulong o kung gusto nyo na mas marami pa akong matulungan, nasusuportahan niyo naman po ako sa pamamagitan ng panonood dun sa aking mga videos. Yun lang po at maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa aming munting channel.